magalak ng palagian sa puon nating marangal. Darating ang hinihintay ating pinanabikan. Panginoon nating mahal, magsitayo po tayo. Ang magsisindi na makandila ng korona ng Adbyento ay sila Mrs. Imelda de los Angeles, Mrs. Mary Grace Cascolwela, Mr. Francisco Jr. and Ms. Erlinda Apuat. Dakilang Ama, sa patuloy naming paglalakbay sa panahon ng Adbyento, sinisindihan namin ang makandila ng korona ng Adbyento, lalo-lalo na ang kandila ng kagalakan.
Pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na maranasan ang tunay na galak na dulot ng pagdating ng iyong anak. Galak sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Galak sa panahon ng kabiguan. Galak sa gitna ng kahirapan at galak sa harap ng pag-aalinlangan. Basbasan mo ang mga pamilya na nagsindi na makandilang ito. Ipagkaloob mo sa kanila mabiyaya na kanilang kinakailangan. Lalo-lalo ng biyaya ng pagkakaunawaan, pagkakaisa, pagdadamayan, pagtutulungan, pagmamahalan at kapayapaan sa loob ng kanilang tahatahanan. Ilayo mo po sila sa lahat ng mga tukso, makapahamakan, panganib at mga sakit. Ipadama mo ang iyong presensya na ikaw ay kanilang kasakasama sa kanilang paglalakbay upang harapin ang mapagsubok sa buhay, upang magkaroon ng kaginhawaan at nagkaroon ng tagumpay sa kanilang mga pagsusumikap. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Lalong-lalo na ang biyaya ng kanyang bugtong na anak upang tayo ay kanyang iligtas. Papurihan at pasalamatan natin ang mahal na Berheng Maria na tinanggap niya ang kalooban ng Diyos na siya'y maging ina ng ating tagapagligtas. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo makapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo makapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kaawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Papuri sa Diyos
sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tungayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kaniyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Nasa puso ng propeta ang galak at pananabik sa paghahatid niya ng magandang balita sa mga dukha at sugatan, mga bihag at mga bilanggo sa sinagoga ng Nazaret. Ipahahayag ni Jesus na sisimulan niya ang kanyang misyon sa diwa ng kagalakan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon yaong mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Tugon. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan.
Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Tugon, Sa puong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Tugon, Sa puong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Inatasan ni San Pablo ang mga Kristiyano na paghandaan ang pagbabalik ng Panginoon ng may galak sa kanilang mga puso, dalangin sa kanilang mga lahi at banal na pamumuhay. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanali ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Espiritu ng may kapal na sa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siyang ilaw kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyon sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang iniintay namin?
Sumagot siya, "Hindi po." "Sino ka kung gayon?" tanong nila uli. "Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" Sumagot si Juan, "Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon." Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, "Bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta." Sumagot siya, "Ako'y nagbibinyag sa tubig. Ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siyang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kaniyang panyapak." Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating katabi na magandang umaga. Good morning. At higit sa lahat, palakpakan natin ang Diyos. Purihin at pasalamatan natin muli ang Diyos dahil tayo ay Kanyang ginising, binigyan ng kalakasan, maganda ang ating panahon upang tayo ay magkakasama-sama at magkakatipon-tipon upang ipagdiwang ang ating banal na misa. Sa ating pagdiriwang ng banal na misang ito, ipinapahayag muli natin sa Diyos ang ating walang humpay na pagpapasalamat at pagpupuri sa Kanya. Karapat-dapat lamang na ating purihin at pasalamatan ng Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Kahit mahirap ang buhay, kahit nakaranas tayo ng mga problema, mga hamon at mga pagsubok, subalit batid natin ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. Patuloy siyang nagmamagandang loob, patuloy siyang nagmamahal sa atin. At patuloy niya tayong binibigyan ng mga biyaya. At dahil dito, karapat-dapat lamang na siya'y ating papurihan at pasalamatan. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa pangalawang araw ng ating Misa de Gallio. Bahagi ito ng ating paghahanda upang maging makahulugan ang ating pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Tayo ay nagsasakripisyo, gumigising tayo ng maaga. Tayo ay nag-aalay ng ating panahon at ng ating mga sari-sarili upang ipaganda natin ang ating mga puso, ang ating kalooban, ang ating mga buhay upang maging makahulugan ang pagdiriwang natin ng pagsilang ng ating Panginoon. Ilang tulog na lang ay Pasko na. Ilang araw na lang ay matatapos na ang mga araw na ibinigay sa atin upang tayo ay maghanda. At ang katanungan ay, naghahanda ba talaga tayo? Ano ang mga konkretong ginagawa natin na mga paghahanda? Noong unang linggo ng panahon ng Adbyento, noong ikalawang linggo ng Adbyento, noong unang madaling araw ng ating Misa de Gallio, at sa mga araw na papaloob ng panahon ng Adbyento, binibigyan tayo ng mga gabay kung ano ang makongkretong dapat nating gawin na mga paghahanda. Binigyan tayo ng mga tips na mga kung ano ang karapat-dapat nating gawin na mga paghahanda.
Sana ang mga tips na iyon ay huwag nating sayangin. Kundi kahit isa man lang na mayroon tayong goal, mayroon tayong objective, na sa ating pagsakripisyo sabihin natin na ito yung aking gagawin na paghahanda. At pagsikapan ko na mga ito ay aking talagang tupdin, dahil ito ang nais kong mangyari sa aking buhay. Nang sa ganon ay maging meaningful ang pag-celebrate natin ng Pasko, ng pagsilang ng ating Panginoon. Kagaya ng sana nitong panahon ng Adbyento, bago sumapit ang araw ng Pasko, babatiin ko na yung hindi ko nakabati sa loob ng mahabang panahon. Wow! Pagdating ng Pasko, ay nabati mo na siya, naibsan ang bigat na ating dinadala. Dahil nagawa natin ang ating hinahangad na konkretong paghahanda upang maging meaningful ang pagdiriwang natin ng ating Christmas. Kasi sayang yung mga pagkakataon na ibinibigay sa atin, na pinalipas natin na saka na lang, pinalipas natin ang panahon ng Adbyento, dumating ang Pasko, wala pa rin nangyari, tapos dumating ang baging taon, ganun pa rin tayo. So parang tumatakbo ang panahon, tumatakbo ang mga pagdiriwang na walang nangyayari sa ating buhay. Sayang ang mga biyayang ipinagkaloob sa atin na sana ito yung mga opportunities na magkaroon ng kaganapan, ng pagbabago, ng pagbabalik loob, at maipadama ang kagandahang loob at pagmamahal ng ating Panginoon. Upang maging makahulugan ang pagdiriwang natin ng Pasko, ng pagsilang ng ating tagapagligtas. Mga minamahal na kapatid, tayo muli ay inaanyayahan na nitong panahon ng ating Misa de Gallio, bahagi pa rin ito ng ating pagpaparangal sa ating mahal na Birhen Maria, dahil sa kanyang mahalagang papel na ginagampanan sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Ibig kong sabihin, ang siyam na Misa de Gallio ay bahagi ng ating pagnunobena sa mahal na Birhen Maria. Ang siyam na simbang gabi, ang siyam na madaling araw na Misa de Gallio ay bahagi ng ating pagpupuri at pagpapasalamat sa ating mahal na ina. Para bagang sinasabi natin sa ating mahal na Birhen Maria, Mama Mary, thank you so much. Dahil ikaw ay naging ina ng aming tagapagligtas. Parang sinasabi natin, Mama Mary, maraming salamat, nag-oo ka at tinanggap mo ang plano ng Diyos na ikaw ay maging ina ng aming Panginoon. Mama Mary, maraming salamat dahil ipinanganak mo ang aming tagapagligtas. Kung wala ikaw, wala si Jesus, at dahil kay Jesus, kung wala siya, wala kaming kaligtasan. At dahil tinanggap mo ang kalooban ng Diyos na ikaw ay maging ina ng aming tagapagligtas, maraming salamat at si Jesus ay dumating upang iligtas kami. Ibig sabihin, sa pagnunobena natin nitong Misa de Gallio sa mahal na Birhen Maria, mas lalo pa nating pinapaigting ang ating pagmamahal sa Kanya. Mas lalo pa nating pinapalalim ang ating ugnayan sa mahal na ina. Mas lalo pa nating pinaparangalan at pinapasalamatan ang Birhen Maria. At ito ay ang pagkakataon na sana hindi natin siya kalimutan, bagkus patuloy nating palalimin at paigtingin ang ating ugnayan, ang ating pagmamahal sa mahal na Birhen. Mga minamahal na kapatid, sa ating mga pagbasa sa ating Ebanghelyo, iniintay natin ang ilaw na darating. At habang iniintay natin ang ilaw na darating,
tayo ay binibigyan ng pagkakataon upang ihanda natin ang ating mga sarili. At sana sa pagdating ng araw na kung saan gunitain natin ang Pasko ng pagsilang ng totoong ilaw na ito, ay naihanda natin ang ating mga puso, naihanda natin ang ating mga buhay, naihanda natin ang ating mga sarili upang makahulugan ang ating mga pagdiriwang. May mga konkreto sana tayong ginagawa na mga paghahanda sa ating mga buhay, sa ating mga sarili, upang maging makahulugan ang ating pagdiriwang. At naway sa pamagitan ng banal na misang ito, hingiin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng mga biyaya na ating kinakailangan upang marubdob nating ipaghanda ang ating mga sarili upang makahulugan ang pagdiriwang natin ng Pasko, ng pagsilang ng totoong ilaw. Si Jesus ang ating Panginoon. Amen. Itayo. Buong pagtitiwala nating idalangin sa dakilang Ama na mapuspos tayo ng kagalakan at pag-asa habang inihintay ang nalalapit at dakilang pagdating ni Kristong manunubos natin. Manalangin tayo at sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway buong galak niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon ang dignidad at kasagraduhan ng buhay ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng mga bansa, naway labanan nila ang lahat ng uri ng karahasan at paghamak sa tao. Bumuo na mga batas na magtatanggol sa mga maliliit sa lipunan at gumawa ng hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga biktima ng iligal na droga at terorismo, mga nagpupuslit o nangangalakal ng tao at iba pang mga pang-aabuso sa dignidad ng tao, makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghilom mula sa iyo, O Diyos, at sa pagkalinga ng kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga sumasagip, mga nagpapatupad ng batas, mga nagtatanggol, nag-iingat at nangangalaga sa mga biktima ng mga karahasan, sa mga nagtuturo at nagpapalaganap ng pagkilos laban sa pagyurak ng dignidad ng tao, maligtas nawa sila sa lahat ng panganib, manatiling tapat at mapuspos sila ng kagalakan sa kanilang mga gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga namatay na biktima ng digmaan, karahasan at pagmamalabis, maranasan nawa nila ang galak at kapayapaan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Tunghayan mo, O mahabaging Ama, ang lahat ng aming panalangin upang mapuspos kami ng galak at pag-asa sa nalalapit na pagdating ng iyong bugtong na anak. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po. Ang
po tayo. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mahihay nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabika ng mahal na berheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang, kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa na maanghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, Napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at pagtawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin,
pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bayro po ang sa pakikinabang. Katawan. Hukay gulo na nga ng mundo, hirap, sakuna at lungkot, kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpangindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kaniyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papuri't pasalamat. Sa kanya'y sangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal na iyong anak, upang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo. Pasalamatan po natin ang lahat po ng tumulong sa paglilingkod. Ang music ministry, lay Eucharistic ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB Live streaming, sa atin pong lahat na naririto ngayon. At sa nanguna po sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca MSC. Mga paalala po at paanyaya ng Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. Tayo po ngayon ay nasa panahon na ng Adbyento. Kaugnay po nito ay magkakaroon po tayo ng mga family sponsors sa bawat linggo at mga simbang gabi na misa. At sila ang magsisindi ng kandila na sisimulan sa December 3 hanggang December 24. Isa po ito sa fundraising na ginagawa upang gamitin sa pagpapatayo ng ating munting simbahan at iba pang mga gawain. At sa ngayon din po ay atin pong sinimulan ang simbang gabi. Ang mga sumusunod po ay ang mga schedule ng misa. December 15 to 23, Cluster Hope, RNE Taxi, 6 p.m. Cluster Love, Woodcraft Bayanihan, 7:30 p.m. St. Louis de Montfort Chapel, 9 p.m. December 16 to 24, Cluster Faith, Bodega, 4 a.m. Sa December 24, 2023, ay magkakaroon din po ng Christmas Eve Mass ay ang mga sumusunod. Ang oras ng mga misa, 7:30 p.m. Cluster Hope, RNE Taxi. 7:30 p.m. Cluster Faith dito po sa Bodega. 9:30 p.m. Cluster Love sa Woodcraft Bayanihan. 9:30 p.m. St. Louis de Montfort Chapel. At sa December 24 din po ay magkakaroon po ang Our Lady of the Sacred Heart Mission Station ng Binyagan sa Mission Station. Ito po ay libre, donasyon lamang po ang ibibigay. Ito po ay gaganapin sa bodega, dito po. Sa ganap na ika-10 ng umaga
Ang edad po ay 5 taong gulang pababa na hindi pa po nabibinyagan. Sa mga ibang detalye at katanungan ay makipag-ugnayan na lamang po sa ating mga chapel leaders at pastoral workers. Sa December 25, 2023, Christmas Day Mass, 7 a.m. Cluster Hope, RNA Chapel, 9 a.m. Cluster Faith, dito po sa Bodega, 5 p.m. Cluster Love, Woodcraft Bayanihan. December 31, 2023, New Year's Eve Mass, 7:30 p.m. RNA Chapel, 7:30 p.m. St. Louis de Montfort Chapel, 9 p.m. Woodcraft Bayanihan, 9 p.m. dito po sa Bodega. Sa January 1, 2024, New Year's Eve Day Mass, 7 a.m. RNA Chapel, 9 a.m. dito po sa Bodega, 5 p.m. Woodcraft Bayanihan. Maraming salamat po. Araw ngayon ng linggo, mayroon pa po tayong misa mamaya sa ganap na 9:00 ng umaga. Iba po ang ating misa sa Misa de Gallo at sa 3 linggo ng panahon ng Adbyento. Inyong mababantayan mamaya na kanina ay kinanta natin ang papuri sa Diyos at nagdasal tayo ng sumasampalataya at hindi natin dinasal ang sumampalataya ako. Tapos ang kulay po natin sa umagang ito ay kulay puti. Mamaya sa ating misa, hindi natin naawitin ang papuri sa Diyos. Dasalin po natin ang sumasampalataya ako at ang ating kulay ay kulay pink dahil 3 linggo ng panahon ng Adbyento. Sa ibang mga misa, iba yung mga pagbasa sana sa Misa de Gallo sa 3 linggo ng panahon ng Adbyento. Sana ang misa, ang ating ebanghelyo sa umagang ito ay ang mga talaan ng angkan ni Jesus o the genealogy. Subalit sa bagong liturhiya na ipinadala sa atin ay binasa natin ang ebanghelyo sa Misa de Gallo para sa misa sa 3 linggo ng panahon ng Adbyento. Bahala na hindi tayo nakasimba ngayong umaga, basta ang importante ay nakapagsimba po tayo sa araw ng linggo dahil ang linggo is a day of obligation. So kita-kita tayo sa ganap na 9:00 ng umaga upang ipagdiwang ang 3 linggo ng panahon ng Adbyento. At bukas ng madaling araw ay ipagpatuloy natin ang ating Misa de Gallo, 3 araw ng ating pagnonobena. So muli, maraming salamat at magandang umaga po. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo upang magalak na maghahanda sa pagdating ng ilaw. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po.